Rewind Grand Finals kanina sa 8 Bulaga. Alam nyo ba kung anong pinakamaganda doon? Yung t-shirt ni Boss Joey. Boss Joey, baka naman kung nanonood ka, baka pwedeng pa-arbor ng t-shirt. Ang Rewind Grand Finals, yan ang pag-uusapan natin. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tara na, atong alamin. Isa na namang espesyal na episode ang napanood natin kanina mula sa Itbulaga. Hindi na natin pag-uusapan yung iba pang ginawa like yung ang ganda-ganda ng Spice Girls. Ang bagay sa kanila, kuhang-kuha nila. At si Jindelon, si Ginger Spice. Oh my God naman talaga itong mga singing queens. Love na love ko talaga itong mga singing queens. No? At of course, very pretty din ang ating paboritong si Karen Eistrup. At nakakatuwa ang okra. Ang okra tuloy. Si Raisa May Dizon, hindi ko lang maintindihan si Tash eh. Parang hindi naman mukhang Michael Jackson, mukhang tampoy. Tampoy, pero it was a beautiful opening number, sa opening yung number nila. At nakakatuwa, no? At of course, Mayor Jose as Dried Ice Baby, Vanilla Dried Ice, yan, with the song Ice Ice Baby. It was a beautiful number. Nag-enjoy ako. At ang genius po nung idea na nag-extend sila ng stage. Ngayon, gaya nga nung huli nating nasabi dito, isa sa mga challenges ng Itbulaga ay yung kanilang maliit na stage. And this time, gumawa talaga sila ng effort. Sabi nga nila, brilliant, no? Kung saan kapag may kulang, gawa ng paraan. Di ba? Gawa na lang natin ng paraan. At isa yon sa mga magaling ng Itbulaga, nagagawa nila ng paraan yung mga problema nila. Alright, pag-usapan na natin ang ating grand finals ng Rewind. Ano ba? Walang itulak kabigin sa mga contestants. They're all deserving to be in the grand finals. Kung meron man ako sigurong angal sa palabas kanina ay yung mga judges. No? I think maaring mali ako at maraming magagalit sa akin, pero okay lang naman. Wala na naman akong career. Hindi dapat judge si Tash kanina at saka yung si Whitey. Doon yung partner ni Papa Jack Princess as judges kasi parang wala naman silang kinalaman. Parang I mean, Tash can dance but she's only 1 year in show business. And to judge someone like Vicor, Knapsacks, na Diyos ko, panahon pa ni Matusalem talaga eh, no? Parang unfair. Of course, Mayor Jose is very deserving as a judge. Alam naman natin yung galing ni Mayor Jose as dating nag-audition at alam naman natin na yung journey ni Mayor Jose. But I would have hoped na sana merong mga better judges for that contest. And I think it's also unfair na inopen sa public yung voting. Pero explain ko yan mamaya. Pero I would hope na sana ang mga judge, mas bigatin dapat yung mga judges. Una nga naisip ay dapat sina Douglas Nieras, Jeline Eugenio. But then nung lumabas sila to support for Street Boys, sabi ko, unfair pala. So hindi dapat sila. Pero I think if they are the judges, they would be fair. Kasi craft nila ito, dance eh. So kumbaga sila talaga yung may karapatan pagdating sa usapan ng dance. Now, they could have guested the mother of Tash rather than Tash, si Charlene. Kasi meron talaga siyang show na nagsasayaw. Nagsasayaw siya, di ba? Siya si Easy Dancing. Or better yet, si Papa Aga Mulak siguro. Dito pala yung sa lompas ko. Ang tanda na ni Atong Redilla. Kita pala yung sa lompas ko. Yun. No? Yeah, sana si Aga o Charlene. Or perhaps Maricel Soriano. Diba? Kasi pag sinabi natin Maricel Soriano, isa sa mga papasok sa isip natin ay shake, body dancer. Shake, body dancer. Kumbaga tatak ang pagsayaw kay Maricel Soriano. Ganon din naman kay Loveliness, diba? Si Ma'am Alma Moreno. And of course, dati, sa panahon namin, merong Vilma Santos, diba? Si Ate V na laging sumasayaw na alam naman natin na ang backup dancers niya ay sina Maribeth Bechara. So I was hoping for a better set of judges. But in terms of the contestant, oh my God, I wish there's UMD. Gusto ko sana sumali din ng UMD. Kasi alam naman natin na, di ba,
Street Boys, UMD, mas unang sumikat ang UMD. Meron din silang pelikula, di ba? Sige, ihataw mo. Sige, ihataw. Meron din yung si Wawi de Guzman. Of course, Brian Furlow. Halos kilala din natin ang UMD. So sana sumali yung UMD kasi ang UMD cute yung mga yun eh. Cute yung sumayaw. No? So ayan na, pag-usapan na natin yung mga sayaw nila. Magaling eh. Magaling lahat. With the abstract dancers. Kaya lang, sabi nga ng abstract, ang puhunan nila ay gwapo sila at magaling sila sumayaw. Kaya lang yun nga, siyempre medyo matanda na sila. At sila Sherwin Ordonez yan eh. Ding Dong Dantes, Dino Guevara, di ba? So, bawas sila ng pogi. So, yun, nakulang yung tili. Kulang yung tili ng mga tao. So, yun siguro yung kakulangan ng abstract. At yung sa knapsacks naman, mga sir, sobrang gusto ko po na kayo yung manalo. Sobrang gusto ko yung knapsacks na, kasi dalawa na lang sila. I mean, bakit dalawa lang sila? Kasi Diyos ko naman ang tanda na ng knapsacks, di ba? At bakit wala silang video greeting? Sino ba gusto niyo mag-video greeting sa kanila? Mas matanda pa sila sa lahat. So sa knapsacks, maraming salamat po at pinakita niyo ulit ang galing ninyo. Nakakatuwa po na sa edad ninyo ay kaya niyo pang gawin ang sinayaw niyo kanina. It was very inspiring para sa knapsacks. Ako nga ay tatanungin nakita nyo na nga yung sa lompas ko. Masasakit-sakit na yung kasaw-kasawaan ko. I can't just imagine kung anong nararamdaman nyo ngayon. But this is the best thing about the EB stage, about the Rewind. Kasi nabigyan ulit ng pagkakataon na makilala sa kasalukuyang panahon itong mga haligi ng sayaw sa Pilipinas. Nakakatuwa po ito. Sobrang ang saya. So sa dalawa po nating members, ang knapsacks na nagpakita ng kanilang galing, maraming salamat po. Now doon naman tayo sa Octo Maneuvers, no? Alam niyo ang Octo Maneuvers, yung umpisa pa lang may maganda na yung nila. Maganda na talaga yung banat nila, no? Ang lock and pop po kasi talaga yung maneuvers, ang pagkakaalam ko niyan. Kaya lang, ang mas kilala ko sa mga maneuvers, siyempre sina Joshua, si Michael Flores, di ba? Maneuvers din yun eh. At yun nga, Gary V. Kumbaga, kasing galing sila ni Gary V. So, ganun kagaling ang mga maneuvers. They were very good too, no? Kaya lang syempre, may kailangan pong manalo. Pero kudos to Octo Maneuvers, no? Sina Kuya Ronel Wolf. Ayan, congratulations. Napakita niyo po ulit ang galing niyo until Grand Finals. Salute. Nakakatuwa po na ang galing-galing niyo pa rin. Of course, the Vicor dancers naman yung susunod. No? Sorry, hindi arrange inaalala ko lang. Yung Vicor dancers, ako talaga for Vicor ko eh. Gusto ko manalo yung Vicor. Bago ko kanina napanood ng Grand Finals, kanina knapsacks na yung gusto ko mapanood kasi naawa ko sa kanila eh. Parang dalawa lang sila, tanda na nila, ganyan. Parang dapat sila na. Pero yung Vicor dancers kasi, it's grace eh. It's poetry in motion. Sabi nga ni Mayor Jose, yung ngiti, iba kasi yung ngiti kapag sumasayaw eh. It feels so good, 'di ba? There's happiness. Ang ganda ng ngiti ng Vicor dancers, ng gracefulness nila. Hindi mahihirap ang steps. Hindi ka naman kailangan maging mahirap ang steps para maging maganda yung sayaw. It's your it's your feelings na pinapakita na sinesend sa mga tao, no? So nakakatuwa na ang galing-galing pa rin ng Vicor dancers. Ako, bago yung kanina, gusto ko kayo manalo, kaya lang naawa talaga ako sa knapsacks. Kaya saludo din po tayo kala Ma'am Joy at sa lahat ng kaninang tatlo na sumali sa Vicor dancers. Ang galing-galing nyo po, nakakatuwa, ang sarap nyong panoodin, you belong on television. Sana po mapanood pa po namin kayo because this is what we are missing right now. In fact, ang nakakalungkot, sa panahon ng TikTok, yung mga bata ngayon hindi na kayang sumayaw ng 3 minutes. Puro 1 minute na lang na video ang kaya nila, sinasabay lang nila sa TikTok. But with the Rewind, thank you Eat Bulaga, dahil nabalik yung mga mahaba ang sayaw at napapakita yung grace na hindi naman kailangan mahihirap yung step. Kaya doon, maraming salamat sa Vicor, no? At sa Octo Maneuvers, ganun din, ang galing din ng mga steps nila. Nasabi na ba natin lahat? Abstract, Naptax, Octo Maneuvers, Vicor, Chitam, Chikitam, Chikititam, Tam, X-People naman. Ecstasy, Xtano. Alam nyo, kulang na yung, syempre matanda na sila pero I remember when I was younger, yung Ecstasy, Xtano, talagang may mga liparan pa yan
No? At of course, pinakita din naman nila. Maraming salamat din kasi ang dami nila eh, 'di ba? As nagkaroon sila ng special prize na 10,000, hati-hati sila, tag-1,000 sila. Plus of course siguro tagda-2,000 sila kasi siguro yung consolation prize ay 20,000 or ano, hindi natin alam, no? So 20,000 sila. Gayon pa man, it was a very pleasant thing to watch. Ang saya-saya po panoorin yung Ecstasy. Extano, yan talaga yung ultimate rewind. Chitam, chikitam, chikiti, tam, 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 pitum, pam, pam, pitum, pam, pite, pite, pitam, tam, tam, pitum, pam, pite. Yan, napakasarap panoodin. Nagbabalik ang mga alaala. Nagbabalik yung panahon na ako'y hip-hop pa. Dologs hip-hop! Ano, yung panahon na Francis M. na iba-iba pa yung kulay ng pantalon mo na baggy pants. At yan, at babanggitin na po natin yung Street Boys. Congratulations, Street Boys. Alam ko naman pong Street Boys yung mananalo the moment I saw Danilo Barrios. Kasi nawala si Danilo, di ba? Tapos ng 2 episodes yung wala si Danilo. Tapos nakita ko si Danilo Barrios kanina. Wala, panalo na to. Magaling ang Street Boys sumayaw, given na yon. Pero kung may Danilo Barrios ka pa na ang pogi, tapos syempre magsisigawan yung mga tao sa studio. Okay, I'm not getting anything deducting anything from Street Boys. Magaling ang Street Boys. Alam nyo, hindi talaga ako mahilig sumayaw dati. In fact, sa Rewind, may nag-mention dati na ang backup dancers sila ng mga child stars sa Eat Bulaga. Aiza and Lady Lee, magaling. Pero si Atong Redillas, makulit. Kasi hindi ko po hilig nung ganung edad ako sumayaw. Si Lady Lee, ang talent niya talaga sumayaw. Diba? Si Aiza nagmo-monologue. Ako din nung bata ako nagmo-monologue. Nagko-comedy po ako. So siyempre, yung kulit ko, hinahanap ko kung saan ako magpapatawa. So hindi talaga ako dancer. That time. Pero it was Street Boys who changed me. Ayan. Sa Street Boys ako natutong sumayaw. Kasi in siya eh. Andun kami sa loob ng classroom namin, shout out sa mga kay Mel Medina, kay Ricky Ilagan, kay Marvin De Pasion, kay John. Forgot ko anong apelido ni John. At ako, 5 kami noon eh. Oo, sumasayaw kami sa iba-ibang parte ng Pilipinas kasi sobrang favorite namin yung Street Boys. Tapos natututo nga kaming mag-tumbling-tumbling. So Street Boys ang dahilan kung bakit ako nahilig sa yung mga pagsayaw-sayaw ng mga so it's no surprise to me na Street Boys ang nanalo. No surprise. Given na yan, nung nakita si Danilo, wala na. Tapos ang nun, ang nakakagulat pa nun, inopen pa for the public. Nung inopen for the public yung voting, isa lang ang dance group na makakatalo sa Street Boys. Kaya lang hindi sila kasali. Ang dance group na makakatalo sa Street Boys ay sex bomb dancers. Wala nang masihigit pa sa sex bomb dancers. Feeling ko Pero syempre maraming fans ng Street Boys. Oo, pero wala ang sex bomb, hindi kasama eh. 'Di ba? Syempre hindi pwede kasama si EB Babes. Unfair. May mga kamag-anak sa loob na Itbulaga. So, EB Baby, EB Baby. Favorite ko pa naman dun si Mergent. Sinota niyo. Anyway, yan, walang sex bomb kanina. But it would have been nice kung andun din yung sex bomb and UMD. To sum it all, nais ko pong magpasalamat sa Eat Bulaga for their tribute to their dancers. Kasi napaka-importante talaga ng mga dancers sa isang production. No? At totoo yun. Normally, sila yung pinakaunang dumarating, sila yung pinakahuling nakakaalis kasi nagpa-practice pa sila, nag-aayos pa sila ng gamit, may dala pa silang mga props. At maraming salamat sa Eat Bulaga for having a contest like this. It was beautiful, it was nostalgic, it was special, it was entertaining. Maraming salamat, no? At talagang nakakatuwa. Ang may isa nga lang akong napansin kanina, merong mga natutuwa na matatapos na yung rewind kasi hindi na daw nila makikita si Yan Yan. Ang sama naman ang ugali ninyo. Hindi naman siguro. Siyempre, taste nyo yun eh. Sino ba ang team Yan Yan dito? Ha? Yung mga team Yan Yan nga type, Yan Yan. Yan. So mga ayaw kay Yan Yan type, natapos na yan. Daming galit kay Yan Yan. Okay yung bata Okay ba? Kung maintindihan yung galit kay Yan Yan, explain nyo nga kung bakit ayaw nyo kay Yan Yan at explain nyo rin kung bakit gusto nyo si Yan Yan na magkausapan.
Yun na, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng video na ito. At kung umabot kayo dito, maraming salamat. Ha, huwag niyong kalimutan, yan o natapos na yan. Yan, tingnan natin kung sinong mas marami, fans ni Yan o mga fans na ayaw kay Yan. Suma total, ang ganda ng episode, nag-enjoy na naman ako. Kaya next time, kung meron pa ulit bago, pag-uusapan natin yan. At gaya nga ng lagi kong sinasabi, kung pwede lang naman, paki-like, paki-comment, paki-subscribe. Kung hindi naman, edi okay lang. Kung nakaabot kayo sa dulong parte na to, paki-type nyo nga Atong the Dancer. Yan. Atong the Dancer. Malay nyo, sa next na Atong alamin ay Pizza Chu. Pangit nun sa lompas. At gaya nga po ng lagi kong sinasabi, diyan nagtatapos ang banat ko, kaya ako naman ang banatan nyo. Atong alamin.